Boses ng Islam. Boses ng Islam. Boses ng Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, mapagpala, mahabagin at maawain. Ang lahat ng pagpupuri at pagpapasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon na sanlibutan. Naway itampok ang ating pinakahuli-huliang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo po ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat na pagkaukulan na pagsamba maliban sa nag-isang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay hindi ipinanganak, hindi nagkaanak, walang katulad, walang kagaya at walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. At tayo rin ay sumasaksi sa lahat ng mga sugat propita, mula sa unang propita na si Adan alayhis salam hanggang sa huling propita na si Propeta Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapaglikha. Ngayon ho mga kapatid, ito ay araw ho ng Friday at ipagpapatuloy po natin yung ating paksang tinatalakay noong Friday sa ganitong oras din, dahil alam po natin na ang ating mga kababayan ho nakikinig ho, lalo na po sa mga hindi pa po Muslim, ay akin po kayong binabati na magandang gabi po. Luzon, Visayas, Mindanao. At lagi po ninyong papapakinggan ang programang Boses ng Islam dito lamang sa himpilan ng CCN News Filipino Views Channel TV 83. Ayan ho, at siyempre ho ay katandim po natin ang ating kapatid na si Dato Saylila Kamsali, at bigyan po muna natin ng daan upang magpapakilala sa ating himpilan. Mapakilala ka partner, mapakilala ka muna at pakikuha yung microphone. Ako naman ang inyong lingkod, Jerry Kamsali. Okay, at Saylila, ayan po si Saylila Kamsali at nagpakilala ho sa kanyang sarili. At hindi ko alam anong ginagawa niya, nawawala po sa linya. Oo, at pasensya na po kayo mga kaibigan. Ganyan talaga kapag hindi natin mamamalayan, programa pala natin. Pero at maya-maya po ay mapapakinggan po natin ang ating kapatid na si Dato Saylila. Siya po yung magbabasa sa surah na ating tinatalakay. Ngayon ho mga kapatid, mga kaibigan, ay araw ho ng Friday, September 12, 2025.
So yan po at sa lahat po ng ating mga kababayan at ako po ay mag-iwan sa inyo ng pagbati sa lahat po Luzon, Visayas, Mindanao at hindi lamang sa buong mundo. At assalamualaikum at sumatin ang kapayapaan at pagpapala habag ng ating dakilang tagapagligtas. At samahan niyo po kami sa loob ng isang oras upang tatalakayin namin kung ano po ang iman, yung anim na pananampalataya sa Islam. So yan po ang ating paksa ngayon at tinatalakay natin dahil noong Friday ay hanggang doon po tayo sa ika nga yung anim na iman. So natalakay po natin yung ang paniniwala sa mga aklat at mga kasulatan. Yan po yun at alam nyo po mga kapatid, hindi po tayo maging tunay na mananampalataya sa ating dakilang tagapaglikha hanggat hindi po natin na itatayo yung tinatawag na iman. O, yung iman ho mga kapatid, yun po yung pananampalataya, paniniwala sa nag-iisang tagapaglikha. So bakit po at sinasabi po natin yan? Sapagkat para ho naman sa ating sarili, papaano natin magagampanan yung kautusan ng dakilang tagapaglikha sapagkat ito po ay sinasabi, bakit sinasabi anim na iman? So, anim na pananampalataya. So, ano po ba yung anim na pananampalataya mga kapatid? Yan po yung tinatalakay natin. Una-una po yung anim na pananampalataya. Una-una is ang paniniwala sa kaisahan ng Allah. So yan po itinalakay na po natin noong nakaraang Friday. At pangalawa ho, yung tinatawag na ang paniniwala sa mga sugo at propita ng ating Panginoong Allah. At pangatlo, yung paniniwala sa aklat, aklat, yung mga kasulatan. At pang-apat po mga kapatid ay maniniwala po tayo sa Al-Qadar o tadhana, mabuti man at masama. Yan, paniniwalaan po natin yan. At ang panglima, at maniniwala po tayo sa mga anghel, na may anghel na nagbabantay sa atin at kahit saan po tayo. Yan po yung panglima ha, paniniwala sa mga anghel. Pang-anim ho ay ang paniniwala sa araw ng pag-ukom. Kasi marami po sa ating mga kapatid at hindi pa po Islam at nakausap po natin sila, mantakin niyo ho, yung ibang mga sikta, meron sikta dyan na hindi sila maniniwala sa kabilang buhay. Oo, sabi ko sa kanila, bakit hindi po tayo maniniwala? Meron po ba tayong basihan? Kasi kami po, meron po kaming babasihan na hindi kami nagsasalita dito na walang basihan ay napakalaking kasalanan po yan sa ating dakilang tagapaglikha. Ano po? Dahil lahat po na binabangkit natin dito ay nanggaling po sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala para ho naman na yung hindi pa po Islam ay maintindihan ho nila kung ano po yung mga rules and regulation ng Islam. Di po pa? Kasi marami po sa mga kapatid natin, kasi marami pong mga iba't ibang tribo, tribal, na pag sinasabing Maranao, Maguindanao, Tausug, Yakan, ay yung kanilang pananampalataya ay Islam. At alam nyo po, kung hindi po natin pag-aralan yan, talagang tuloy-tuloy na maliligaw tayo sa landas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kaya kapatid, ay ipagpatuloy po natin dato Saylila Kamsali yung ating tinatalakay na doon ho sa anim na pananampalataya. So ang ating natalakay yung kaisahan kay Allah at yung pangalawa yung mga sugat propita, natalakay na po natin yon. Yung pangatlo ay maniniwala tayo sa mga kasulatan. Kasulatan kasi hindi tayo tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Allah kung hindi natin paniniwalaan yan, yung anim na iman na yan. So ngayon, dadako po tayo kapatid na Jerry, Saylila Kamsali,
doon ho sa ang paniniwala sa Al-Qadar, tadhana, mabuti man at masama. Alam mo, ang paniniwala sa Al-Qadar, tadhana ay ang lahat ng nilikha ay may nakatakdang tadhana, maging mabuti o masama man ito. At ang lahat ng mga pangyayari sa bagay na itinakda na ito, mga kapatid. Ha? Bakit po hindi tayo maniniwala? Kasi yung mga kababayan po natin, ayaw nilang paniwalaan eh. Sabi ko po sa kanila, tayo po ay bago po tayo nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tapos na ho. Bakit? Bigyan natin ng halimbawa, yung kapatid na Saylila, kapag halimbawa ikaw engineering ka, gumagawa ka ng bahay, siyempre bago po itayo yung bahay na yon, ay naka-emphasize na yun. Merong tayong idodrawing o di kaya itatrabaho natin sa architect na yung building na yon kung saan mo ilalagay yung mga kwarto, yung paradahan ng sasakyan, at yung sala, CR, kusina. So, hindi agad-agad ginawa yan. So, ganun po yung ginagawa ng mga architect, yung mga engineering na yan, na gumagawa po sila ng planning. Planning, papaano itayo yung building na yon. So, ganun ho mga kapatid. Bago po tayo ninilikha ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapos na ho. Kaya tulad ng sinasabi ho natin, ay 5 mundo ho yung mapupuntahan natin. Una-una po doon sa Kanya. Yun yung tinatawag na yung makina natin sa katawan natin. Yun po yung first na galing po sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo. Pangalawang mundo, mapunta natin yung sinapupunan ng ating ina. Sapagkat ang ating kontrata doon sa ating ina ay 9 months yan. 9 months. Oo. Kasi bakit? Sinabi ng Allah, kun fayakun eh. Kung anong kanyang naisin ay gagawin mo. So kaya, pagdating ng 9 months, ililuwal talaga tayo doon. Oo. So yun, pag iniluwal na tayo, doon na naman po tayo sa pangatlong mundo natin. Oo, yun. So binigyan tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng mahabang buhay. Ano ba yung mahabang buhay? Binigyan tayo ng 20 years, 30 years, 50 years, 60, minsan abutin ng 100 years. Hindi ko alam kung aabutan tayo ng 200 years. Oo, so wala na. Isipin mo mga kapatid, marami pong mga sugat propeta eh. Minsan nung mga panahon na yun, sila Adan, Noah, mahaba po yung kanilang mga buhay nung panahon na yon. Sapagkat wala pa po yung mga tao. Ngayon, dahil tayo po ay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil doon sa binanggit po natin doon sa kasulatan na sa iman, naroon ho yun. So, ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pumanaw na sa edad na 63. Tama o ba, Dato Saylila? Yun po. So, hindi natin alam kung maabutan tayo ng 60 years old. O, di ba? So, ngayon, doon sa tatlong mundo mapunta natin, dito na, yung mundong ito, ano ba ang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala? Binigyan tayo ng mata, pandinig, pangamoy, salita natin, lahat ng parte ng katawan natin. Saan natin gagamitin yan? Sa makabundong bagay lamang? Hindi ho, kapatid. Hindi kailangan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala yan. Ang kailangan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaong paniniwalaan mo yung 6 na pananampalataya. Ano ba yon? Yung kaisahan ni Allah, at pangalawa, yung maniniwala ka sugat propeta mula kay Adan hanggang sa huling propeta, at pangatlo, maniniwala ka sa mga kasulatan. Ano ba yung kasulatan na yon? Yun yung tinalakay natin nakaraang Friday. Yung kalatas ni Abraham, Salmo ni David, Taura ni Moses, Ibanghilyo ni Jesus at ang Quran. Yun po yun. So ngayon, ay paniniwalaan po natin yung kadar o tadhana, may masama, may mabuti. Yan, paniniwalaan po natin yan para mapapaloob po tayo doon sa 6 na pananampalataya sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo. So ngayon, bibigyan po natin ng linaw para maniniwala po ang ating mga kababayan. Kasi yung iba hindi naniniwala sa kadar. Minsan nga, ito tanungin ko si kapatid na Jiri. Anong panahon na yon, kapatid na Jiri, alam mo ba na dumating ako sa sayo o hindi? Alam mo ba? Hindi, di ba? Kapatid na Saylila. Hindi natin alam. Kaya kung ano man yung
masama o mabuti, ay tanggapin po natin. Pero tandaan po natin kapatid, yung mga yung mga masasama ay galing po yan sa mga udyok ni Satanas. Oo, kaya nga meron na mabuti at masama. Oo, yan po yun, udyok ni Satanas yan, mga kapatid. So ngayon, ay linawin po natin bakit na sinasabi natin sa sinabi ng Allah na maniniwala tayo sa tadhana o kadar. Yan, o mabuti man o masama, o kahinatnan natin. Kung ang kadar natin ay yayaman tayo. O ang kadar natin ay mahirap tayo. Okay? Ayan, at linawin po natin, mababasa po natin sa Suratul Al-Qamar, chapter 54, verse 49. At ito po ay basahin po ng ating kapatid. Okay, basahin po, kapatid. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر. Ayan ho ang sinasabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. So atin pong isalin sa wika na ating maintindihan. Ganito pong sinabi ng Allah sa Suratul Al-Qamar chapter 54 verse 49. Ganito sinabi ng Allah, katotohanan, aming nilikha ang lahat ng bagay sa kadar, hustong anyo at ganap na sukat, isang makadiyos na pagtatakda, pag-uutos ng lahat ng bagay bago pa ang nilikha sa kanila na katulad ng nakasulat sa aklat ng mga pag-uutos, Allahut al-Mahfuz. Yun ho, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapatid. Ho? Di ba? Bago pa tayo nilikha ng Allah, tapos na. Naitala doon sa Allahut al-Mahfuz. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid, na kapag kung anong kahinatnan mo, ayayaman ka o hindi, pero meron pong yumayaman, kapatid na sa ilila, may yumayaman, ang problema ay hindi ginagamit sa landas ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginagamit lamang sa makamundong bagay. Hindi kailangan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapatid. Ang kailangan ng Panginoong Allah, paano mo gamitin ang iyong kayamanan kung ikaw ay ang kadar mo ay yumayaman ka. Sa panahon natin, napakaraming yumaman. O tinan nyo, yung pangyayari ng mga kahit saan lugar, yan po ay nakatala na po yan. O, tulad ng Israel, yung Gaza, yan ay matinding nangyari. Matinding mga pagsubok diyan. Ang daming mga sibilyan na namatay. Allahu Akbar. Kaya panalangin natin sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat po ng namatay na mga sibilyan, na mga Muslim diyan sa Gaza, ay bigyan sila ng Allah ng pagpapala habag mula sa mundo at kabilang buhay. Kawawa o mga kapatid. Ang daming kalunos-lunos doon. Nagganda hirap sila. Wala silang hanap buhay. Ginigira sila ng Israel. O, tinan mo yan. Allahu Akbar. So, hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na tama na ang pangyayari dyan. Dyan sa Israel. Ang dami, matindi na nangyari. O, so dito sa Pilipinas, kapatid na Chiri, marami. Marami na nangyari. O, hindi natin alam. Yung niluklok ng taong bayan, yung pala ay sila pala yung mga korupsyon. Ang dami na nakukurap eh. Ha? Narinig natin sa radyo, dyaryo, television na kung sino yung mga sindikato. Nagwawala na nga, nagrally na nga yung ating mga kapatid na Pilipino. Sapagkat ay kawawa po yung mga Pilipino. Saan nila pinunta yung kaba ng taong bayan? Di ba? Kaya tayo po kapatid, gumising na po tayo. Kailangan magkaisa ang sambayan ng Pilipino tungo sa pag-unlad ng ating bansa. Di ba? Lagi nadidinig natin mula sa tayo elementary hanggang sa high school, sa college.
Yan po ay binabanggit sa atin yung bayang Magilyo. Oh, panatang makabayan. Nasaan na po ba ang pagiging tunay na Pilipino natin? Ha? Mismo yung ating niluklok ay pinabayaan ng taong bayan. Ha? At tinan mo nangyari doon sa Nepal, doon sa Indonesia. Pinagsusunog yung mga bahay ng mga tiwali, ng mga kurap. Kawawa. Oh, gusto ba ng mga niluklok natin ganyan? Magbago na po kayo. Dapat kung kayo ay tunay na may malasakit sa ating taong bayan, dapat lahat yan detalyado. Oo, sino yung pinagkatiwalaan sa kaba ng bayan? Maganda nga, ilalive nila. Ito yung mga nagawa nila eh. Ganon. Para walang haka-haka yung ating mga kababayan. Wala. Dito lang ang mundong ito, sabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya umalun wa malun wa mafiya wa ta'alim. Ang mundong ito ay sinusumpa ng Allah sa mga taong naligaw sa landas ng Allah. At yaong mga hindi naligaw sa landas ng Allah, yun ay kanyang pagpapalain dito sa mundo at sa kabilang buhay. Tandaan ninyo mga kapatid, mga kababayan, yung mga ginagawa ng ating niluklok na mga politiko ay mangyayari sa kanila. Saan? Susubukan ng Allah. Saan? Sa kanilang sarili, sa kanilang kayamanan, sa kanilang asawa, at sa kanilang mga kaibigan. Sila mag-aaway dahil hindi nila nilagay sa tama. Hindi nila nilagay sa tamang patnubay sa mga tao na kawawa po mga kapatid. Kaya gumising po tayo, magkaisa po tayo kapatid. Kaya kawawa po yung ating mga kababayan na, tinan nyo, trilyon ang nadawit. Oh, bilyon-bilyon, milyon-milyon. O kung inayos nila yan, wala. Kaya binuto ka ng taong bayan eh. Para sa bayan. Unahin mo muna yung mga taong bayan na mga yung naghihirap. Yung po unahin. Allahu Akbar. Kaya mahirap talaga pag ang niluklok natin, kapatid na Saylila, ay walang takot sa dakilang tagapaglikha, ay gagawin niya yan. Nagpapakabusog lang yan. O kaya, ayan, at matindi nangyari. Kahapon, kanina, matinding rally dyan sa UP. Nag-rally sila ngayon na ang sinisigaw ng taong bayan. Lahat ng mga niluklok ay bumaba na sila. At ikulong. Dapat gano'n, magkaisa mga kapatid. So yun po, ay babasahin po natin sa banal na Quran, karugtong doon ho sa pagpapaliwanag natin, mababasa ho sa Suratul Al-Hajj, chapter 22, verse 70, at ganito po ang sinabi ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Ayan ho mga kapatid. At atin po namang isalin sa wika natin maintindihan doon sa sinasabi ng Allah. Yan po ay mababasa natin sa Suratul Hajj chapter 22 verse 20. Ganito sinabi ng Allah. Hindi ba ninyo nalalaman na si Allah ang nakababatid ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan? Katotohanan, ang lahat ng ito ay nasa isang aklat. Allah Tal-Mahfuz, katotohanan ito ay magaan kay Allah. Tingnan mo yan. Bakit hindi tayo maniniwala? Mga kapatid, kaya meron tayong tinatanong, ay ito ay hindi ko kadar. Anong hindi kadar? Nangyari na nga eh. Halimbawa sa mga magjujuwa. Di ba? Sila na. O sabi na hindi kadar.
kadar na nga eh. Pero sa utos ng Islam, kapag meron kang napusuan na isang babae, ay pag nagkagustuhan na ano ka agad, pakasalan mo ka agad, kasal. Ganon. Ganon ang tunay na Muslim, mga kapatid. Kaya kung kayo po ay yan ang destiny ninyo, ay hilingin ninyo sa Allah subhanahu wa ta'ala na maganda po yung kainatnan. O, tinan mo. Bago pa, hindi pa, wala pang tao, nilikha ng Allah ang mundong ito. Oo, paano nilikha ng Allah? 7 araw yan. Salita lang yung kanyang binanggit. Tinan mo yan. Kaya ba, kapatid, ay iingatan po natin, kaya mga kapatid natin mga Muslim sa buong mundo, lalo po yung ating mga ngaral, ay iniingatan po nila yung salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi bakit? Dahil, walang haka-haka dyan walang kuro-kuro walang palapalagay dyan Hindi gawa-gawa yan. Sapagkat yan ay nagmula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid. Kaya tanggapin po natin kung ano yung kainatnan natin habang tayo ay nabubuhay sa mundong ibabaw nito. Minsan merong nagsasabi may isang sahaba na nagtanong sa mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasul, bakit ako ay nagdadasal ako? Yung hindi nagdadasal ay yumayaman." Allahu Akbar. Ngayon, ang sagot ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong gusto mo? Kayamanan sa mundong ito na naliligaw ang inyong landas sa dakilang tagapaglikha? O yung pinayaman ka ng Allah doon sa kabilang buhay na ipinagpatuloy mo ang landas mo dito kahit mahirap ka, isang tuka ka, dahil may takot ka sa Allah na ginagawa mo ang batas ng Allah? Sumagot ang lalaki na sabi niya, doon na lang sa kabilang buhay. So yun, kapatid. Diba? Alam mo, mga kapatid, dito sa atin, sa Pilipinas, maraming nakakulong dito Minsan, hindi kasalanan. Nabubulok kasi pag walang pangpiyansa, walang pagkuha ng attorney. Pero pag yung mga mayayaman, magbigay lang ng underground, isipin mo, kapatid na sa ilila, tuni-tunilada na nahulihan na droga, pero bakit nakakalaya pa? Di ba? Pero yung mga maliit lang na naulihan, hindi makakalaya, nabubulok sa kulungan Minsan, nakatulan pa. Tandaan ninyo mga kapatid, yung mga attorney na yan, yung mga judge na yan, yung mga piskal na yan, yung mga babayaran na yan, dito lang sila naghuhukom. Doon sa kabilang buhay, wala na. Matindi ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Matindi po ang parusa ng Allah. Doon sa kabilang buhay. So yan po, kapatid, yung pang-apat na paniniwala sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Una-una, yung kaisa ng nag-isang tagapaglikha. Pangalawa, maniniwala tayo sugo at propita mula kay Adan hanggang sa huling propita. Isa man sa mga propita na hindi natin paniniwalaan, hindi tayo tunay na mananampalataya sa kaisa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, naniniwala tayo sa mga kasulatan. Yung ibang mga sikta dyan, hindi nila paniniwalaan yung Quran. Samantala, ang Quran ay nagpapatunay sa mga naunang kasulatan. Ano ba yon? Yung Kalatas ni Abraham, Salmo ni David, Taura ni Moses, Ebanghelyo ni Jesus. Dahil nawala na yon. Nasaan na? Nandun na sa banal na Quran. Nandun, pinaliwanag ng Allah sa kanyang kapangyarihan. Hindi tayo pinabayaan ng Allah. Dahil sa pagmamahal niya sa atin. Pero mga tao wala pa rin, pasaway pa rin Pangangaralan mo sila, pakinggan nila ngayon. Pero
Pag wala na, ayun na, bumalik na naman. Parang katulad yan sa mga, yung mga nagdudruga eh. Pag ang trip nila eh kain na kain, ayun, kahit anong pangaral mo. Oh, ang trip nila ay matutulog. Pero pag pangaralan mo, pag sila ay nakatimpla na, oh, makinig yan. Oh, ayos, ayos. Pero pag wala na, naubusan na ng tubil, ayun, pabalik yung kanilang praning. Astagfirullah. Yan mga kapatid. Ha? So yun po yung paniniwala ng mga kasulatan at paniniwala tayo sa kadar, tadhana. Kung ano man kainat na natin, sundin natin. Oh, kaya walang nakakaalam sa kamatayan, kapatid na Jiri. Oh, saka tayo gumising, wala na. Di ba? Oh, dadako naman po tayo. Oh, dadako naman po tayo doon sa, dito ho sa, panglima, yung ang paniniwala sa mga anghel. Naniniwala tayo sa anghel, kapatid. Bakit? Kaya ang mga anghel na yan ay nagbabantay sila sa mga tao eh. Masama man o mabuti, yan po yung hindi natin nakikita eh. Bakit? Ano ang paglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ito ay sinasabi sa banal na Quran na paano nilikha sila. Okay. Mababasa ho sa Suratul Al-Jariyat, chapter 51, verse 56. Ganito po sinabi ng Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Babasahin po natin yung paliwanag. Ganito yung sinabi ng Allah sa Suratul Al-Jariyat, chapter 51, verse 56. At hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na tanging sa ako ay sambahin nila lamang. Tinan mo yan. Nilikha ng Allah ang anghel at ang jin at ang tao upang sambahin si Allah. Yan ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga tao wala matigas pa rin ang ulo nila Bakit? Ayaw nila magsamba. Gusto nila yung makamundong bagay. Pinabayaan nila yung kanilang sarili. Mga anghel nagsasamba mga jin. Kaya nilikha ng Allah ang anghel mula sa liwanag. At nilikha ng Allah ang jin kasi baka akala ng mga kapatid nating Kristiyano na ang jin ay yung alak. Hindi ho. Ang jin ho, yun po yung usok na hindi nakikita. Hindi nyo ba napapansin pag magtawag ng adyan ng mga kapatid natin Muslim kahit saan, buong mundo? Kapag doon sa may mga kahoy, makita mo yung mga sa taas, rumaragasa pag marinig nila yung pananawagan ng bang, yung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pag yan ang marinig din ng mga hindi Muslim, pag marinig nila, Abu Sayyaf na kaagad. Ingat kayo, may mga Abu Sayyaf diyan. May mga Muslim diyan. Hindi nila alam. Ang ibig sabihin nun is, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ang Allah ay dakila. Ang Allah ay dakila. Yung asyhadu la ilaha illallah, ako ay sumasaksi na walang ibang sa maliban sa isang tagapaglikha. Yun ang ibig sabihin nun Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Hayya ala salah. Halina kayo sa pagdarasal. Hayya alal pala. Halina kayo sa tagumpay. Di ba? Yun yung meaning nun. Mga kapatid, mga kababayan natin na hindi pa po Muslim, Islam, ito po ang programa, makinig po kayo para maunawaan ninyo kung ano po yung mga paliwanag, ano po ang meaning noong isinigaw ng ating mga kapatid. Huwag po tayo na titirahin natin kaagad, nagtawag sila ng bang.
Naalala ko tuloy kapatid na Jerry, yung pag sermon ni Trump doon sa kanila, may nagsigaw ng Allahu Akbar, bigla lang siya gumano, no? Oh, akala niya, ano na, yung gira na kagad, oh. Inaanap yung nagsigaw ng Allahu Akbar. Hmm. Pero alhamdulillah, dahil sa ating mahal na Senador Robin Padilla, ay kanyang nilubos ang tulong niya sa ating mga kapatid na Muslim at nag-file siya ng mga batas, lalo na po yung mga discrimination na yan, ay delikado na yan, no? Kasi pag mayroong company na may discrimination, pwede sila kasuhan kapatid na sa ilila. Oo. Ay, kagabi, nag-live ho yung ating kapatid na Robin Padilla. Merong kapatid natin sa hanap buhay na binanatan. Oo. Nag-ano kaagad sila, parang sabi binababoy daw ni Robin Padilla yung Panatang Makabayan. Dahil intuturo si Robin Padilla si kapatid. Hindi nila alam, siyempre tayo ay nilikha tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilikha tayo, kaya signal yun Ibig sabihin, kaisahan. Yan. Yung intuturo niya, ibig sabihin, may takot siya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oo. Hindi naman niya binababoy yung Panatang Makabayan Kaya sa ating mga kapatid sa hanap buhay, na sana po ay bago po ninyo i-expose yan, ay suriin ninyo ano ba yon, ano ba ang ibig sabihin nun. Yun ay kalima, kaisahan sa pagsamba sa Allah nandito. Ito, makinig kayo sa aming programa. Binanggit ni Ruben Padilla yung ang nag-post doon yung Rappler. Wag. Kaya wag tayong maniniwala sa kakakuro-kuro. Kailangan meron tayong basihan bago natin i-expose yan. Baka naman para lang sumikat, di ba? Kapatid na sa ilila. Para lang ma-viral sila. Alam nyo naman na si Ruben Padilla ay sagrado yan Sagrado mananampalataya sa Islam. Tapos, ipopost ninyo. Hindi nyo alam si Ruben Padilla, kaya nagbalik Islam yan dahil nakita niyang katotohanan Meron pa nga na pare na yumakap sa Islam, si Ahmad Barcelon. Dahil nung panahon na yun, nakausap ko na yan, kapatid na Jire, si Ahmad Barcelon. Dahil siya yung reverend pumunta siya, gusto niyang talunin ng mga Muslim doon sa ibang bansa. Pinunta siya doon. Ngayon, nagkaroon siya ng, binigyan siya ng Quran. Sinaliksik niya. Kala niya, wala ng ibang Diyos kundi si Jesus. Noong nakita niya, yung pinako sa krus si Jesus, sinabi niya, illi lama sabaktan. Yung salita noon is Aramaic. Diyos ko. Patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila, di ba? Pero, doon sa sinasabi sa Quran yung napako na hindi si Jesus Kasi 12 yung disipulo ni Jesus ni Isa, Almasid, na paulit-ulit na sinasabi, sino ang ilipat ko yung mukha ko? Ang sumagot yung bata. 3 beses yun. Doon nilipat ni Jesus yung mukha niya. Yun ang napako sa cross. Di ba? So ngayon, si Jesus ay nandun siya sa pangalawang baitang na langit, nakatulog siya. At hindi natin alam kung kailan siya babalik dito. Yan ay tatalakayan din po natin yan sa ating programa. Kaya maniniwala po tayo mga kapatid na may anghel nagbabantay sa atin. Ito pong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Al-Baqarah chapter 2 verse 30. Anong sabi ng Allah? وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Okay? Ayan po. قال إني أعلم ما لا تعلمون. Okay, ito pong sinabi ng Allah, atin pong ipaliwanag sa Suratul Baqarah, chapter 2, verse 30. Itong sinabi ng Allah, banggitin noong nagsabi ang Panginoon mo sa mga anghel, tunay na ako ay maglalagay sa lupa ng isang kahalili. Nagsabi sila, maglalagay ka ba roon ng mga manggugulo, roon at magpapadanak ng mga dugo, samantalang kami ay nagluwalhati sa papurihan mo ang nagpapabanal sa inyo? Nagsabi siya, tunay na ako ay nakakaalam ng hindi ninyo nalalaman. Ayan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, nung panahon na yon, mga kapatid, yung mga anghel na yon, isipin mo, minsan si Adan alayhis salam nagpasaway siya na sinasabi niya na siya daw ang Panginoon. Ang daming mga pagsubok na ginawa ni Adam. Yan po ay ipaliwanag po natin yan. Sapagkat si Adan ay nilikha daw siya ay kumplito. Oo. At nagpatira pa sila sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero yung Satan, hindi nagpatira pa. 'Di ba? So kaya binigyan ng Allah na may masama, may mabuti. Bakit? Para linlangin yung mga kulang na pananampalataya. Oh. Pero yung mga may pananampalataya sa Allah, may takot, hindi nila malinlang yan Oh. Hindi nila malinlang. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mahal niya yung mga tao na lagi nilang pinupuri ang kanilang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi nga dumadalangin kayo sa akin nang bukal sa puso ninyo, taimtim, walang harong biro. Diringgin ng Allah ang inyong kahilingan. Yun ang sinasabi niya. Parang katulad halimbawa, kapatid na Jiri, kapag ang grupo mo ay hindi nagkaisa, ano mangyayari dyan? Kapatid na Jiri, ano mangyayari dyan? Magkakagulo. Magkakagulo yan. Oo, katulad din sa pamilya. Kapag ang pamilya ay hindi magkaisa yan sa landas ng Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala, magkagulo. Kung iniisip mo lang, puro makamundong bagay, ay hindi mo iniisip yung kabilang buhay, wala na. Kaya ang buhay natin dito sa mundong ibabaw nito, kapatid, tatlong bagay. Una-una, mayroon tayong oras sa Allah. May oras tayo sa ating pamilya. May oras tayo sa ating trabaho. Kasi yung dalawa lang may oras ka dyan, wala kang oras sa trabaho, ano ipapakain mo sa pamilya mo? Di ba? Kasi sinabi ng Allah dyan magdasal kayo, pagkatapos nyo magdasal, humiling kayo sa akin, sabi niya, wakala rabbukum astajib lakum, diringgin ko ang inyong panalangin kung kayo ay tunay. Alam ng Allah. At humayo kayo sa kalupaan, sabi niya, at magdasal kayo, pagkatapos nyo magdasal, humayo kayo sa kalupaan. At diringgin ko ang inyong panalangin. Kasi kung hindi ka lalakad, wala. Tulad sa amin ni partner na kapatid na Saylila. Kung hindi kami lumakad, hindi kami magkaroon ng biyaya masaya nga si kapatid na Saylila Kung dito lang tayo sa bahay, wala. Walang biyaya. Pero, pag hanapin mo ang biyaya, darating yan. Minsan nga, magtataka ka, wala kang dala. Pagdating mo, may dala ka. Diba? Pero yung biyaya na ibinigay sa atin, kailangan ipamahagi po natin yon. Di ba mga kapatid?
Opo. So ngayon, ay dadako naman po tayo doon sa pang-anim, yung ang paniniwala sa araw ng paghukom. Bakit? Ang Allah ang nagtakda sa bawat nilalang. Ng kamatayan, wakas, siya ang nagtakda ng kamatayan upang wakasan ang buhay ng bawat nilalang dito sa mundo. At muling bubuhayin ng Allah ang lahat ng nilikha mula sa kanilang libingan upang humarap ng hukuman ng Allah. At sa kanilang kamatayan o kanilang kamtan ang karapatan, gantimpala o parusa sa kanilang mga ginagawa dito sa mundo. Ang araw na iyon ay araw na muling pagkabuhay para lasapi ng bawat nilikha ang kanilang gantimpala mula sa Allah na naghihintay sa kanila bilang ganti sa kanilang mga ginagawang mabuti dito sa mundo at makamtan ng gumagawa sa kasalanan at mapapanding parusa mula sa Allah bilang ganti sa mga kasalanang kanilang nagawa dito sa mundo. Bubuhayin muli ng Allah ang lahat ng nilikha gaya ng unang paglikha sa kanila. At ang mga Muslim ay kailangan maniniwala sa araw ng paghukom. Ang lahat ng tao ay mamamatay, na siya naman simula ng buhay na walang hanggan, paraiso o impyerno. Anong sabi ng Allah sa Suratul Imran chapter 3 verse 185? Ganitong sinabi ng Allah. Kullu nafsin zaikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ito sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Imran chapter 185. Ito po sinabi ha. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ano sabi ng Allah? Ang bawat isa o kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan. At sa araw na muling pagkabuhay lamang, ang inyong kinita ay babayaran ng ganap at sinuman ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan, siya ay magtagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlang isang bagay na mandaraya. Yan po sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Allahu Akbar. O, tinan mo yun. Lahat ng may buhay ay makakalasap ng kamatayan. So yan po, kapatid, ay paniniwalaan po natin na meron araw ng paghukom. Huhukumin na tayo. Pangarap natin, bawat isa sa atin, kapatid, mayroon nagsasabi, pag mamatay daw yung may kasalanan, nandun daw sa lupa. Kapag mamatay daw yung mabuti, nandun daw sa langit. At tanong, mayroon ba nakapunta sa langit? Hindi natin alam, kapatid, ang Allah ay nakakaalam. Kaya kung tayo po ay pangarap natin na makapunta doon sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan ay itayo po natin yung 5 haligi ng Islam. At itayo po natin yung 6 na iman. Ito yung itinalakay natin. At yung masama ay iwasan. Yung mabuti ay sundin natin. Yung mga pinagbabawal, lahat, sundin natin. Parang halimbawa, kapatid na Jerry, parang yung parang presidente, halimbawa, wala kang kontak doon sa kanya.
dadaan ka pa doon sa butas ng karayom Dadaan ka pa doon sa mga maglalag ka pa doon. Mga aliporis. Alipuris niya, oo. Kung yun lang nakilala mo, tapos i-verify ka pa, dadaan ka pa doon sa mga departamento. Pero kung may kontak ka sa kanya, bibigyan ka lang niya ng passes, dire-direkta ka. Ipakita mo lang yun. Ay, saluduhan ka pa. Di ba, Jer? Ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala siya ng mga sugo at propita. Ang daming propita na inutusan niya, marami pa rin mga pasaway noong panahon na yon. Panahon ni Abraham, panahon ni Moses, panahon ni Jesus, ni David, ni Daud, at panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pa rin mga pasaway. Yun yung sinasabi Sinabi ng mga sugat propeta, kami ang daan tungo sa parisyon ng Diyos. Paano? Sabi ng dito na ako mamatay Mabait naman ako sinasabi nga doon Mabait ka nga, hindi mo sinunod yung batas, wala. Di ba? Paano mo magkaroon ng kapayapaan? Kaya nilikha ng Allah ang 7 palapag na paraiso, 7 palapag na impyerno. Tinan mo yung uncle ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bago pumano yon, pinunta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, uncle ko, banggitin mo ito, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan ay susi ng paraiso. Hindi niya nabanggit. Nandun siya sa naglagalda ng impyerno. Sinabi yan sa Suratul Lahab. Mababasa yan sa Quran. Tingnan mo yun. Yun yung tanda na may mga katibayan, may kasulatan yan. Paniwalaan yan. Kasi kaya nga, merong mga sugot propita, merong kasulatan, nandun lahat. Nandun lahat yung solusyon natin sa hanap buhay, solusyon sa pag-aasawa, solusyon sa pagtatrabaho, solusyon sa paniniwala, solusyon sa mga leader, solusyon sa pag-jihad, sa landas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mamatay ka sa landas ng Allah. Nandun! Kinumplito ng Allah ang Quran. Mga kapatid. Di ba? So yan ang sinasabi ko sa inyo, ay lahat tayo ay pangarap natin ay makapasok sa parisyon ng Allah. Pero dito pala sa mundo ilang taon nang ibinigay sa atin. Ay hindi natin nasunod yung utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun, itayo natin. Ang 5 haligi ng Islam, ano ba yon? Maniwala sa kaisa ng Allah, magdarasal sa isang araw 5 beses, magbigay kawang-gawa, at mag-ayuno sa pagdating ng Ramadan. Kung may kakayahan, mag-hajj. Yun yung 5 haligi. Itayo ang haligi ng Islam. At papasok na naman tayo dahil tayo natin yung 5 haligi ng Islam. Papasok tayo doon sa 6 na pananampalataya. Ano yon? 6, maniniwala sa kaisa ng Allah, maniniwala sa mga kasulatan, maniniwala sa propita, maniniwala sa itinakda o kadar ng Allah, at maniniwala sa mga anghel, at maniniwala sa araw ng paghukom. Yan, kapatid. Di ba? So yan ho ang aming paksa na ipinarating sa inyo na inshallah na meron kayo mapulot na aral dahil meron na lamang po tayo natitirang 5 minuto at inshallah ay pagpalain tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing ito sa lahat po ng nanonood at ito po ibabatiin po natin na nanonood dito si Norjana MT Bainal, ayan, nakikinig sa oras nito dyan ho sa Barangay Mantapuli, Marantaw, Lanao del Sur. Siyan po yung ating chapter dyan. At yung
yung kanyang ano ba to, bayaw niya, si Ruhina Borilla Abinal, yan. Yan, mabuhay po kayo. Pagpalain ka ng Allah sa inyong pagsubaybay sa aming programa. Alam nyo po, yung nagsusubaybay, ay malaking gantimpala yan eh. Kasi bakit? Kaya nga may mga anghel dyan eh. Lahat ng mga tao nilikha ng Diyos, may mga anghel. Sasabihin ng anghel, "Ya Allah, ang iyong alipin ay nanonood sa programa ni Mads, ni Dato Mads, Pangulima." Oh, anong sabi ng Allah? Bigyan ng gantimpala yan, Rahman, biyaya mula sa Allah. Mayroon silang narinig na salita mula sa akin. Pero yung mga iba pag makita nila to, daanan lang. Pero pag mayroong mga sumasayaw dyan, spaghetting pababa, yung mga sexy na dumadaan dyan, yun, panuuri nila. Aba, yung iba nga, pag mayroong mga ano dyan, malalaso, ayun, pinupanood nila. Hindi nila alam, magkakasala doon. Di ba? Yung walang mga kwenta, wag nating ano niyan Wag natin panoorin yan kasi wala tayong katimpala diyan. Di ba? Ayan, ang ating acting mga president ng Sitio Siwang, Barangay San Juan, Tete Rizal. Alhamdulillah, Ustad, diba? Pambira ka. Sir Mads, Panglima. I'm proud of you. Very good job. Pambira ka, utol. Hindi tayo Ustad. So, tayo po ay nagbibigay lamang ng mensahe sa ating programa. Dahil sinabi ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baliguan ni walaw aya, kahit isang talata lang ng banal na Quran, na iparating sa mga tao kapag yan ay marinig nila para bagang yung pagtitinda ka, nag-umpisa ka hanggang lumaki. Di pag marinig ng mga hindi Islam yan, ay yayakapin nilang Islam, may gantimpala tayo. Hindi natin maramdaman dito doon sa kabilang buhay. Siyempre magsaksi yan. Ya Allah, si Muhammad na yan, si Mads na yan. Narinig ko yung aral niya, kaya ako nagbalik Islam. Yun po yung layunin natin dito na iparating natin ang mensahe ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil kasama po natin si kapatid na Saylila. Alhamdulillah. Yan, okay. Pagpalain kayo, Utol. Dato Moro Imbalgan. At sa kanyang pamilya, sa kanyang may bahay, at sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan, hindi ko pa na po kayo kaisa-isahin, sila Ustad, yan, sila Abunor, yan, nakikinig sila, si Ustad, si Kagawad, Bulig, yan, Kagawad, si Amen Lipogo, nakikinig ngayon dyan, at si Imam Musa, yan, at siyempre, babatiin po natin sila, nakikinig sila sa oras na ito, at naway pagpalain tayo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At bigyan natin ng daan si kapatid na Jerry upang magbati po siya sa kanyang pamilya. Binabati ko pa yung mga insan ko dyan sa Dulawan, Magalungan, Sultan sa Barongis. Hindi ko na kayo isa-isahin dahil konti na lang ang oras na natitira sa atin. So, yung pinaka base talaga, yung may bahay ko diyan sa Qatar, mag-ingat ka diyan, baka magkaano kayo ng yung mga missile ng Israel diyan. Saan ba siya ngayon doon sa Qatar? Qatar. Balita ko, mayroong pinasabugan diyan ng Israel. Yun lang nakausap ko siya, pinasabugan doon ng Israel yung embassy ng mga kapatid nating Hamas. May Hamas doon, no? Yan yung binalita natin nung nakarang Martes, no? Sabi ko, mag-ingat kayo dyan. Sabi nila, pupunta daw sila sa Kema. Sa, diserto. Ano ba? Ay, ganun? Doon daw sila pupunta pagka kung hindi na sila makalusot para umuwi rito, doon sila sa pupunta. Diserto? Diserto. Ayaw na umuwi dito? Malay mo. Ibig sabihin, hindi ka naalala ng iyong misis. Tumawag nga sabi niya, anong gagawin ko? Sabi ko, hanggat kaya ninyo dyan muna kayo. Okay, sige. Okay, ano pang baka meron ka pang nakalimutan na kapatid na Saylila. Okay na yan. Marami naman akong napabanggit So, okay. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ayun po si kapatid na Dato Saylila Kamsali, ang
ating kasama. Siya ay nagbabasa ng ating banal na Quran. So yan po, sana po mga kapatid ay meron po kayong napulot na aral kahit konti. Ayan po ay nanggaling po sa ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At inshallah, wag po kayo magsawa na manonood, makikinig sa aming programa tuwing araw ng Friday, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lamang sa impilan ng CCN News Filipino Views Channel TV 83. Ang programang Busis ng Islam. Yan po lamang mga kapatid. At sa lahat po ng ating mga kapatid, mga kababayan natin na hindi pa po Islam, at kung meron po kayong narinig na masakit at masakit sa puso't damdamin ninyo, dahil kami tao lamang po na humingi sa inyo ng paumanhin, dahil yung aming ipinarating ay nanggaling po sa salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang nanggaling din ho sa salita ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan lang po mga kapatid, ako po ay mag-iwan sa inyo sa lahat ng pagbati. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumaatinawa ang kapayapaan at pagpapala nabag ng ating dakilang tagapaglikha. Mabuhay po ang sambayanang Pilipinas. ng Islam. Boses ng Islam.